Alam nyo, sa mundong ng politika, madalas talagang magkakabit-kabit ang pera, kapangyarihan, at pagkakaibigan. Ngayon, yan mismo ang bubusisiin natin. Isang kwento tungkol sa isang malaking donasyon, mga dambuhalang kontrata sa gobyerno, at ang banggaan ng dalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas. Okay, dito lahat nagsisimula sa isang tanong na nagkakahalaga ng, 30 million pesos. Itong napakalaking halaga na to, simple lang bang tulong ng isang kaibigan para sa kampanya o may mas malalim na kwento sa likod nito? Yan ang tanong na nasa sentro ng buong issue. 30 milyong pesos? Uulitin ko ha, 30 million pesos, hindi yang barya. Ito yung numero na nagpasiklab sa isang kontrobersya na umabot na sa Kongreso, sa Senado, at inilagay ang mismong Senate President sa gitna ng usapan. Sige, bago tayo malunod sa mga akusasyon at depensa, unahin muna natin yung mga facts. Yung mga bagay na, kumbaga black and white, na yung mga detalyeng inaamin ng lahat ng panig. Dito tayo magsisimula. Para malinaw ang lahat, sino-sino ba yung mga bida sa kwentong ito? Una, syempre si Senate President Francis Chiz Escudero. Siya yung nakatanggap ng donasyon. Pangalawa, si Lawrence Lubiano. Siya yung presidente ng Centerways Construction. Matagal ng kaibigan ni Escudero at siya yung nagbigay ng pera. At pangatlo, si Congressman Martin Romualdez na ayon kay Escudero, siyang may pakana ng lahat ng ito. So, ang kwento noong 2022, mismong si Lubiano umamin na oo, nagbigay ako ng 30 million peso sa kampanya ni Chiz. Pero, at ito yung mahalagang pero, nilinaw niya na galing daw yun sa sarili niyang bulsa. Hindi raw yun pera ng kumpanya niya. Bakit yan mahalaga? Well, kasi heto yung sinasabi ng batas. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, bawal na bawal tumanggap ng campaign donation galing sa kahit sinong tao o kumpanya na may kontrata sa gobyerno. Kaya kahit pa sabihin niyang personal yung pera, yung mismong fact na gobyerno ang kliyente ng kumpanya niya, ayun, red flag agad para sa marami. Okay, so may posibleng paglabag sa batas. Ang natural na kasunod na tanong, syempre, may naging kapalit ba? Dito na tayo magfo-follow the money. Tingnan natin kung saan napunta ang pera at ang biyaya. At dito talaga kayo mapapaisip. Tingnan ninyo tong graph. Bago yung donasyon, ang mga kontrata ng Centerways Construction sa gobyerno nasa 720 million. Malaki na yan, di ba? Pero pagkatapos ng eleksyon noong 2022, humawag kayo. Biglang lumubo yung mga kontrata nila sa 15.9 billion. Grabe yung talon. Paano mo ipapaliwanag yan? At hindi lang yung kabuang halaga ha, i-breakdown pa natin. Nakuha sila ng 112 na bagong kontrata. At heto pa ang catch, 55 sa mga proyektong yan, saan sa tingin niyo matatagpuan? Sa Sorsogon, ang home province ni Senator Escudero. At take nota, dati pa, na-flag na pala itong kumpanya na undercapitalized o kulang sa puhunan. Interesting, di ba? So, sa harap ng mga numerong yan na ang hirap i-explain, anong naging sagot ni Senator Escudero? Well, simple lang ang strategy niya. Imbes na magpaliwanag, umatake siya. At meron siyang direktang tinuturo. At dito na naglaban ang dalawang higante. Ang sabi ni Escudero, lahat daw ng ito ay isang zarzuela. Isang palabas na may script. At sino daw ang nagsulat ng script? Walang iba, kundi si Martin Romualdez. Ang sagot naman ng kampo ni Romualdez, si Escudero daw yung sumusunod sa isang DDS script para raw mapalapit kay VP Sara Duterte para sa darating na 2028 elections. Labanan talaga ng script. Pakinggan nyo to. Ito mismo yung mga salitang binitawan ni Senator Escudero sa plenaryo ng Senado. Napakadramatic, parang eksena sa pelikula. Malinaw na malinaw kung gaano nakainit ang labanang ito. Diretso talaga yung pagturo niya. Pero sa kabila ng lahat ng yan, consistent si Escudero sa pagtangke. Hindi niya raw tinulungan yung kaibigan niya. Ang linya pa niya, mas malaki pa nga daw yung mga napanalo ng kontrata ng Centerways noong wala pa siya sa Senado, which is interesting kasi parang hindi yun yung sinasabi ng data na nakita natin kanina. So ang punto, hindi na lang ito basta bangayan sa media o chismisan sa politika. Umakyat na to sa formal na proseso, may ethics complaint ng nakasampa sa Senado. Okay, so ano ba yung laman ng reklamo? Hatiin natin sa 6 na puntos. In simple terms, una, yung asal niya daw hindi bagay sa isang senador. Pangalawa, conflict of interest. Pangatlo,
paglabag sa election code. Pang-apat, sinisira daw ang integridad ng public procurement. Pang-lima, hindi malinaw ang financial records. At pang-anim, yung pinakaugat ng lahat, yung paghalo ng personal at corporate na pera. At hindi lang yan basta papel ha. May mga aksyon na talagang ginawa. May formal na complaint na inihain ng abogadong si Marvin Aceron. At ang hiling nila, buksan ang mga libro. Gusto nilang makita yung mga bank records, SEC filings, lahat ng dokumento. In short, gusto nilang sundan yung paper trail. On top of that, mismong COMELEC nag-issue na rin ng show cause order kay Senator Escudero. Okay, so sandali, let's take a step back. Kasi itong buong gulong ito, hindi naman nangyayari in a vacuum. May mas malaking political drama na nagaganap sa background. Tingnan niyo itong timeline. Noong Febrero, na-impeach si VP Sara Duterte sa Kamara. Pagdating sa Senado, parang bumagal yung proseso at isa si Escudero sa mga nandoon. Eventually, na-archive yung impeachment. Tapos, inakusahan ni Escudero si Romualdez at boom! A month later, may ethics complaint na laban sa kanya. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito o magkakakonekta? So, heto na yung pinakamahirap na tanong. Ano ba talaga tong pinapanood natin? Isang kwento ba ito ng korupsyon, yung P30 million at yung P15.9 billion na kontrata? O isa ba itong ganti? Isang political power play dahil sa pagpanig ni Escudero kay Sara Duterte laban sa kampo ni Romualdez? At sa dulo ng lahat, bakit ba natin to kailangang intindihin? Kasi hindi lang naman ito tungkol sa karera nila eh. Tungkol ito sa tiwala natin. Tiwala natin sa sistema na yung buwis na binabayad natin napupunta sa tamang proyekto at hindi sa bulsa ng kung sino-sinong konektado. Yun ang pinakanakataya dito para sa ating lahat. Kaya ang huling tanong na iwan ko sa inyo ay ito. Kapag ganito na kaingay yung palabas, kapag may mga script at zarzuela ng umiikot, paano pa natin, bilang ordinaryong mamamayan, malalaman kung ano ba talaga ang totoo?